Eto na mga kababayan, eto, siguro sa ngayon alam niyo na po, alam niyo na kung anong nangyari dito sa balitang ito. Sinampa po ng kaso ni General Torres si Sir Dadu po ng may kinalaman naman po sa sedition, Kung maalala niyo po, binahagi ko sa inyo yung mga videos niya na talaga namang kahit ako po ay nasaktan doon sa mga pinagsasabi niya sa Pangulo na may GAGO, sunod-sunod na mura, as in below the belt, personal na atake po sa Pangulo. And then sa mga videos po niya may mga tirada din po siya, may pag-atake po sa mga vloggers, especially sa mga vloggers po na nagba-vlog para kay President Marcos at para po sa government, mga pro Philippines at pro Filipino and pro government vloggers, may mga sinabi po siya na talaga naman po nakakatakot, Sa Pangulong Marcos, grabe yung mga sinabi niya. Sa mga vloggers, sobrang grabe din. May mga vloggers po na natakot, nagpa-blatter, at talagang kinontent, para magkaroon po ng proof na if ever, sabi nung ibang napanood ko na may mangyaring hindi maganda sa kanila, eto po, meron pong isang tao or isang vlogger din na dating member po pala siya ng AFP na nagbitaw ng mga salita at pagbabanta po sa mga vloggers, So talagang nakakatakot po 'yon. And eto nga po, ang pinaka-latest na balita, siguro alam niyo na, sinampahan po siya ng kaso na may kinalaman naman po sa sedition. Sedition nga lang po yan Kung tutuusin, dapat yung mga kasong may kinalaman sa pagbabanta ay dapat tignan din nila dahil marami po siyang pagbabantang sinabi, Talagang kahit ako po ay natakot, And then sa mga sinabi niya sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, ayan po talaga yung pwedeng maging consequence, kapag hindi po tayo naging maingat sa ating mga sinasabi sa publiko at sa social media. Especially kung buhay ng tao ang ginagawa mong subject dito, Ang hirap po kasi may mga kababayan tayo, kitang-kita naman po natin, dinig na dinig natin sa video niya, na yung sinabi niya ay may kinalaman na sa patayan, pati pamilya, idadamay, na talagang parang gugurgurin, kapag hindi nila, in my understanding, kapag hindi nila kasang-ayon or hindi kagaya ng kanilang paniniwala sa politika at iba ang pananaw, pagdating sa mga issue ng ating bansa, ay kalaban ang turing nila at handa silang gumurgur, makipag-gurguran, ipatumba ang buhay ng tao, pati pamilya, idadamay, dahil lamang sa hindi nila nagugustuhan ang sinasabi ng mga vloggers, Hindi nila kasang-ayon, iba ang paninindigan, Pare-pareho po nating mahal ang Pilipinas, pare-pareho po tayo naghahangad ng magandang Pilipinas at matiwasay na buhay para sa mga Pilipino. Magkakaiba lang po tayo ng pananaw at paniniwala at pinaglalaban. Pero pare-parehas po ang ating layunin at goal sa ating bansa, So, yung sasabihin na gugurgurin nila, ipapatumba, hahanapin, screenshot, yan po ay illegal, Considering na siya po ay dating part ng AFP, maling-mali po yung mga sinambit po niya, And yung mga nasabi niya sa kanilang mga isog rally, if I'm not mistaken, yung kasong isinampa ni General Torre ay may kinalaman po dun sa Maisog Rally na mga nasabi niya doon, kaya sedition. So, maling-mali yung mga narinig natin kay Sir, and hindi nyo pag-aari ang buhay ng tao, ang buhay ng mga Pilipino. Hindi nyo pag-aari na kung kailan nyo gustong magdesisyon na ipatumba ang mga tao, ang mga Pilipinong hindi nyo kasang-ayon or hindi nyo nagugustuhan yung sinasabi dahil iba ang pananaw or paniniwala, kumpara sa inyo, itutumba nyo na lang anytime, Kaya ako po, mga kababayan, thankful ako na wala sa mga kakamping or loyalist vloggers, na nagsasabi ng ganyan, At wag po natin gagawin yan. Wag po natin gagawin yan dahil yan po ay may mga legal consequences, Tayo po, wag po natin ipahamak ang ating sarili. So, gusto kong sabihin sa kahit sino, kahit sinong nanonood ngayon, wala pong sino man ang may karapatan na ipatumba ang isang tao dahil lamang, kahit anong dahilan yan. Kaya nga tayo may batas, may korte, may justice system, para idaan sa proseso, sa legal na proseso ang lahat. Dahil wala po tayong karapatang gawin ang gusto natin gawin sa isang tao, Hindi naman tayong lumikha sa tao, Kaya nga,
eto, naintindihan ko na talagang walang respeto sa due process, no? Ang mga DDS. Kaya tuwan-tuwa sila kapag may mga nabibiktima ng EJK, kahit naman akusado pa lamang or napapagbintangan pa lamang, hindi pa napapatunayan ng korte, no? So, nakakalungkot at dismaya, and at the same time nakakatakot na may mga kababayan tayo na dumating sa point na gugurgur at magpapatumba ng tao, no? Na dahil lamang hindi nila sinasang-ayunan or hindi kagaya ng kanilang mga opinyon pagdating sa politika at mga issue ng ating bansa, no? So, ayan, bibigyan siya ng pagkakataon ng ating authority at ng ating korte na ipagtanggol ang kanyang sarili at sabihin kung bakit niya nasabi yung mga bagay na yun. Pero alam nyo nga, sa social media, once na nasabi mo na, mahirap nang bawiin yan. Kasi magre-recirculate na yung mga videos, yung mga content, forever na yun nandyan sa server, no? Kahit sino, mapakakamping or loyalist, pro-Marcos, pro-government, pro-Philippines, dilawan, mag-ingat po tayo sa sinasabi natin sa social media. Dahil baka ito ang ikapahamak natin. Baka ito po yung maging dahilan kung bakit po tayo makulong, no? So, ayan, mga kababayan po, no? Ang gagawing aksyon nila, General Torre, ang alam ko, sedition lamang po yung kaso. Siguro nga dapat tignan din nila yung mga pagbabanta, no, at saka defamation na narinig natin doon sa video ni Serrano. Nakakalungkot na kailangang umabot sa ganyan, pero hindi pwedeng palampasin hindi pwedeng palampasin yan dahil hindi po yan biro, seryoso po yan, no? Bakit ba kasi itong mga DDS na to parang tila may namana na ugali, no? Hindi naman eto real talk lang talaga. Parang na-acquire nyo na yung pagiging palamura, yung pagiging brutal at violent sa pagsasalita. Parang, alam mo, dito ko na-realize na kung ano talaga yung sinusuportahan mo, reflection ng pagkatao mo, no? I'm glad I'm supporting Attorney Leni Robredo and President Bongbong Marcos Jr. In my confident opinion, at taas na ko itong sasabihin, Attorney Leni Robredo, President Bongbong Marcos, may pinag-aralan, disente, pinalaking maayos, no? At proud ako na sabihin na gusto kong maging kagaya nila na hindi nambabastos ng kapwa, may respeto sa kapwa, kahit iba-iba ang paniniwala, no? So, yun po, no? Kaya never ako magiging proud dun sa minumurang kahit sino. Hinahalikan ng hindi asawa at ginagawang joke ang RAPE at kung ano-ano pang disrespect, no? Kasi ewan ko sa ibang kababayan natin bakit wala na tayong magagawa sa kanila, no? So yan, mga kababayan, yan lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana po i-like nyo ang video at makapag-komento kayo. Sa tingin niyo po ba tama lamang ang naging aksyon ni General Torre? At ano pong masasabi nyo, no? So, ilagay nyo lamang po sa comment section below at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.